Binigyan diin ni Senate President Coco Pimentel na walang dapat ikabahala ang publiko kasunod na naging pahayag ng Pangulong Duterte ng pagdedeklara ng martial law. Naniniwala naman ang ilang senador na ang naturang pahayag ay bahagi lamang ng estilo ng pananalita ng Pangulo. Si Ria Fernandez sa detalye. Walang dapat ikabahala sa sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagdedeklara ng batas militar ayon kay Senate President Coco Pimentel. Tiwala si Pimentel na kukonsulta muna sa Kongreso ang Pangulo bago ito gawin. Don't worry too much about that legally correct statement of the President. Sa ilalim ng 1987 Constitution, maaari lamang magdeklara ang Pangulo ng martial law sakaling may rebelyon o invasion o pagsakop sa bansa alang-alang sa kaligtasan ng publiko. Kailangan din niyang magsumite ng report sa Kongreso sa loob ng 48 oras matapos ang deklarasyon. Kung hindi ito tututulan ng mga mambabatas, ipatutupad ang batas militar hanggang 60 araw lamang maliban na lang kung magpasya ang Kongreso na palawigin ito. Sa kanyang talumpati sa isang hotel sa Davao City noong Sabado, muling pinalutang ni Pangulong Duterte ang ideya ng pagdedeklara ng martial law. Ito ay kung lumala ang problema sa iligal na droga. Para naman kay Senador Ping Lacson, ang naturang pahayag ng Pangulo ay bahagi ng kanyang mga retorik kaya dapat na tayong masanay. Habang inihayag ng ilang miyembro ng minorya ang pagtutol sa martial law. Sa Kamara naman, hindi makita ni Oriental Mindoro Representative at House Justice Committee Chairperson Reynaldo Umali ang koneksyon ng pagdedeklara ng martial law sa paglaban sa droga. At this point in time, I cannot see the connection as yet. But if the President is talking about narco-politics, the way it happened in Colombia, where there is like, the government now, when you have many governors, many mayors, even police, even judges already succumbing to the pressures of narco-politics, then perhaps in that sense, the declaration of war against drugs may be viewed. But at this point in time, I do not know what is in the mind of the President, how he views the problem on drugs. Habang iginiit ni Albay Representative Edsel Lagman na hindi sapat na basehan ng martial law ang problema sa droga. No amount of virulence of the drug menace would be a constitutional anchorage for the declaration of martial law. Because under the Constitution, there are only two grounds for declaring martial law. One is rebellion and the other is invasion. Tumanggi ang Korte Suprema na magkomento sa issue hanggat walang kasong isinasampa sa kanila. Para sa PTV News, Ria Fernandez.